Target acquired. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Land of Bad. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Kenny, isang baguhang sundalo na makikitang pumipili sa pagitan ng dalawang box ng cereals. Hanggang sa nagambala siya sa kanyang malalim na iniisip nang dumating ang kanyang superior officer na si Sugar. Sinabi nito na sumakay na siya sa helicopter dahil malapit na silang umalis para sa isang misyon. Tinakot pa siya nito at sinabing tatalon pa sila sa helicopter pagkatapos ay tatawa-tawang umalis. Ang kanilang misyon ay pumunta sa isang isla sa Pilipinas upang iligtas ang isang operatiba ng CIA na nahuli habang sinusubukang mangalap ng impormasyon tungkol sa isang Russian na nagbebenta ng armas. Habang nakasakay sa eroplano, halatang tensyonado si Kenny dahil nagtatanong ito ng napakaraming walang kakwenta-kwentang bagay, habang ang mga kagrupo naman nito ay natatawa sa kanyang kinikilos kaya't pinayuhan siya ng mga ito na mag-relax lamang. Samantala, sa base ng Communication Department, makikilala si Eddie na kasalukuyang nanonood ng basketball. Maya-maya ay dumating si Nia, ang kanyang partner, at niyaya siya nito sa control room na tila may gustong sabihin. Nagaya naman si Eddie sa kusina upang magkape, ngunit nagalit ito nang makitang ginalaw ng mga sundalo na naroon ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa na malapit ng manganak sa araw na iyon. Pinaghahanda siya nito sa paglabas ng kanilang baby. Dahil dito, pinuntahan niya ang ibang mga sundalo sa sala at binilinan niya na sagutin ang telepono kapag nag-ring iyon dahil importanteng tawag iyon mula sa kanyang asawa. Ngunit ang atensyon ng mga ito ay nakatuon pa rin sa panonood ng basketball. Balik sa kanilang misyon, ang helicopter ay papalapit na sa landing zone at handa na ang lahat. Nang mga oras na yon, nalaman ng grupo na pangalawang sabak pa lang ni Kenny sa misyon, kaya sinabi nila dito na magiging napakahirap ang mga susunod na mangyayari at kailangan niya makipagsabayan sa mga ito. At nang mag-red light na, naghanda na ang grupo at isa-isa silang tumalon mula sa helicopter. Si Kenny ang panghuli at makikita na labis itong kinakabahan sa gagawin. Sa kanyang pagtalon, nahirapan siyang buksan ang kanyang parachute, ngunit nagawa din niya itong magamit sa tamang oras. Lahat naman sila ay nakababa ng ligtas sa dagat at tumungo sa kanilang target na lugar. Samantala sa base, nakahanda na rin sina Eddie at Nia na magbigay ng suporta sa grupo sa pamamagitan ng isang malaking drone na kumikilos bilang kanilang mga mata. Sa kabilang banda, ang team ay tahimik na naglalakad sa gubat at agad silang nakipag-ugnayan kay Eddie. Ipinadala ang kanilang lokasyon na matatagpuan sa mapa sa gubat. Habang ang lahat ay tahimik, ipinaalam sa kanila ni Kenny na siya ay naroon ng hindi sinasadya at hindi pasok ang kanyang credentials upang makasama sa misyon. Nabanggit naman ng isa sa kanilang mga kagrupo na si Bishop na naroon sila para sa isang rescue mission at hindi yun ganun kasimple. Ayon pa dito, mali ang kaisipan ni Kenny na ang mga drones o high-tech machines ang malaki ang maitutulong kumpara sa mga taong lumalaban sa gera. Samantala, ang isa sa mga miyembro na si Abel ay biglang may nakita sa di kalayuan at agad ditong inireport kay Eddie ang tungkol dito upang makita nila kung ano ang bagay na iyon. Nagkataon naman na nasira ang kanilang drone camera kaya't ang grupo ay napilitang kumilos ng pasulong. Nang nasa posisyon na silang lahat, naramdaman nila na papalapit na sa kanila ang isang bagay na gumagalaw. Sa paglabas nito, sabay-sabay nilang hinanda ang kanilang sandata. Ngunit paglabas nito ay isa lamang itong hayop na baboy ramo. Halos ang lahat ay nakahinga ng maluwag nang malaman na isa lamang itong hayop. Ilang sandali pa ang lumipas, narating na ng grupo ang kanilang destinasyon. Nakita nila ang mga gwardya na nakaposisyon sa bawat sulok ng lugar. Ang bawat isa sa kanila ay humanap ng kanilang posisyon upang salakayin ang teritoryo ng kaaway.
Si Kenny ay mabilis na nag-set up ng kanyang baril na rifle sa ibabaw ng maliit na bunker habang sinisilip ang base ng kalaban. Isinulat niya ang iba't ibang posisyon ng mga ito. Nakita din ni Kenny ang Russian arm dealer na si Petro na nagpapatunay na ito nga ang tamang taong target nila. Sa di kalayuan, makikita ang ilang truck na papasok at may sakay ng mga armadong lalaki na nakakonvoy. Sa tingin nila ay mga terorista ang mga ito. Ilang sandali pa, ang kanilang pinuno na si Hashimi ay lumabas mula sa isang truck at doon magsisimula ng masira ang kanilang mga plano. Sa ibang eksena, makikita si Eddie na nagpapahinga habang naglalaro ng golf hanggang sa sinabihan siya ni Nia na kailangan ng bumalik sa control room dahil maayos na ang kanilang drone. Pagkatapos ay nakuha na niya ang mga bagong coordinate mula kay Kenny at agad niyang nahanap ang kanilang lokasyon. Samantala, habang pinagmamasdan ng grupo ang galaw ng mga target, naramdaman nila na parang may mali at ang kanilang mga hinala ay nakumpirma nang binaril ni Hashimi si Petro mula sa likod. Nagulat at hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Walang awang pinagbabaril ng mga terorista ang mga gwardya. Gustuhin man nilang tumulong, ngunit hindi nila magawang makialam dito dahil binigyan sila ng utos na huwag ma-engage sa kaaway ni Hashimi. Matapos ang kalunos-lunos na pagpatay sa asawa ni Petro sa kanyang harapan, isusunod naman sana ang batang anak nito. Sa pagkakataong ito, nagpasya na ang grupo na huwag hayaang mangyari iyon at naghanda na sila para sa pag-atake. Nagbigay sila ng hudyat kay Eddie upang magpaputok ng missile bomb mula sa drone, ngunit hindi ito nakarating ng mabilis kaya nagdesisyon sila na paputukan ito sa binti. Kasunod naman ito ang pagsabog ng missile bomb sa lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakalapit lang pala ni Kenny sa mga terorista at sa isang maling galaw niya lamang ay malalantad siya. Ngunit hindi pa rin siya nakaligtas sa paningin ng mga kalaban. Sa pagkakataong iyon, sabay-sabay na binaril ng grupo ang mga sundalo, ngunit hindi nila inaasahan ang paghagis ng granada malapit kay Kenny. Nagsimula ang matinding shootout at ang grupo ay nagmadaling nagtulong-tulong upang mailigtas ang bawat isa. Sa gitna ng laban, tinamaan si Abel at hindi na nito kaya pang makipagpalitan ng putok. Agad namang sumaklolo sa kanya si Kenny, ngunit huli na ang lahat. Malala ang naging tama nito, dahilan upang bawian ito ng buhay. Samantala, si Sugar at Bishop ay tinutukan ng RPG at sinubukan naman nilang lumaban at nakipagpalitan ng putok. Agad na hinanap ni Kenny ang truck na may RPG at sinabihan si Eddie na maglabas agad ng bomba, ngunit hindi pa rin ito sapat sa bilis ng RPG. Naiwan si Kenny na nag-iisa habang hinahabol ng putok mula sa mga machine gun. Mabilis na tumakbo sa field si Kenny papunta sa mga puno upang manatiling ligtas. Nahirapan naman si Eddie na makontak siya at ang kanyang grupo. Ilang sandali pa, kinontak ni Kenny si Eddie upang sabihin na ang kanyang grupo ay wala na. Kaya sinabi nito na kailangan niya nang umalis sa lugar na iyon. Nagpanik naman si Kenny dahil napapaligiran siya ng mga kalaban. Sinabi ni Eddie na may darating na helicopter para sunduin siya, kaya't kailangan niyang maglakad ng 5 kilometro patungo sa evacuation area. Ilang oras ang lumipas, habang naglalakad siya ay nakaramdam na si Kenny ng pagod. Sa di kalayuan ay nakarinig siya ng isang truck na papunta sa kanyang kinaroroonan, kaya't agad niyang tinawagan si Eddie para ito ay tignan. Kinumpirma naman ito ni Eddie sa pamamagitan ng drone, kaya't mabilis siyang tumakbo sa gitna ng ilog at nagtago sa ilalim ng ugat ng puno. Samantala, ang truck ay huminto sa tabi ng ilog at si Kenny ay nanatiling nakatago habang pinapanood ang mga ito na tumatawid kasama ang kanilang mga kabayo.
Ngunit nakita ni Eddie na may isang aso na papunta sa lugar ni Kenny. Tumahol ito sa kanyang tapat dahilan upang lumapit ang lalaki sa kanyang lugar. Nang nakalapit na ito, saka naman umalis ang aso kaya't sumunod na dito ang lalaki. Sa pagkakataong iyon, nakahinga ng maluwag si Kenny at agad na umalis sa ilog. Nagsimula ng magdilim at naglalakad pa rin si Kenny sa gubat habang kinakausap naman siya ni Eddie at napagkwentuhan nila ang parehong kolehiyo na pinanggalingan nila. Ilang sandali pa ang lumipas, tinanong niya kay Eddie ang helicopter na susundo sa kanya. Nalaman niya na malapit na ito sa kanyang lugar. Nagpatuloy naman siyang naglakad papunta sa damuhan upang hintayin ang pagdating nito. At sa wakas, nang makita niya na ito, ay agad na tumakbo si Kenny habang ito ay papalapag. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay bigla siyang binaril mula sa kanyang likuran. Kasunod nito ay nakarinig siya ng sabay-sabay na putok mula sa iba't ibang direksyon habang ang helicopter ay pinapaulanan din ng bala. Dahil dito ay kinailangan na nitong umalis at lumipad papalayo dahil isang RPG ang tumatarget dito. Sa oras na yun, mas dumami pa ang kalaban habang si Kenny ay naiwang mag-isa sa labanan. Nagpalabas naman si Eddie ng bomba at pinasabog ang isang malaking grupo ng terorista, ngunit mas marami pang dumating na kalaban. Nakahanap naman ng isang lugar si Kenny upang mapagtaguan. Kasabay noon ay nahagip ng kanyang mata ang isang jet na naglabas ng 2 missiles bomb. Sumabog ito ng malakas sa ibaba, ngunit mayroon pa ring mga ilang kaaway ng natira. Muling naglabas ang jet ng isa pang bomba na muntik namang makadisgrasya kay Kenny dahil sumabog ito nang malapit sa kanya. Sa pagkakataong iyon, naubos ang kanilang mga kalaban. Kinaumagahan, makikitang muling naglalakad si Kenny sa gitna ng kagubatan. Patungo siya sa isang evacuation point na sinabi sa kanya. Maya-maya ay biglang nahulog si Kenny sa isang ilog at naiwan ang kanyang arma sa itaas. Sa mga oras na yun, may 3 terorista ang papalapit sa kanya. Agad niyang pinaputukan ng isa at tumakbo pababa ng ilog habang hinabol siya ng 2 lalaki. Habang tumatakbo palayo ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi tumalon sa mataas na falls at nagtago siya sa ilalim nito. Sa sandaling lumabas siya sa kanyang pinagtataguan, umahon siya sa tubig at huli na nang malaman niya na bihag na siya ng mga terorista. Samantala, balik sa base, pinatawag ni Eddie ang kanilang superior at sinabi dito ang lahat ng nangyayari. Nakiusap siya dito na mananatili siya sa kanyang pwesto hanggang sa maibalik niya si Kenny. Pumayag naman ito sa kanyang suwestyon. Sa ibang eksena, si Kenny ay makikitang bihag at pinapahirapan ng 2 terorista sa isang liblib na lugar. Ilang sandali pa, may isang misteryosong lalaki ang lumapit sa bahay at binaril ang 2 kalaban at mabilis na iniligtas si Kenny. Ito ay walang iba kundi si Sugar. Agad siya nitong pinakawalan at binigyan ng tubig. Malabas na hindi pa pala patay si Sugar at si Bishop. Sinabi nito na si Bishop ay buhay pa rin, ngunit bihag din ng mga terorista. Nakatakas lamang ito at planong balikan si Bishop. Bago sila umalis, kinuha nila ang mga nakatagong sandata sa lugar. Pinalakas naman ni Sugar ang loob ni Kenny habang sila ay pabalik upang iligtas si Bishop. Samantala, habang sila ay naglalakad sa gitna ng gubat, nakaisip ng paraan si Kenny upang makontak si Eddie. Hinati-hati nito ang isang plastic bottle ng tubig at umakyat sa puno upang humanap ng signal. Gumawa siya ng isang antena gamit ang bote ng isang tubig at nang makahanap siya ng signal, nakontak niya muli si Eddie. Sinabi niya dito na muli silang pupunta sa orihinal na lokasyon ng kanilang misyon upang iligtas si Bishop na nasa bahay ni Petro. Pagkatapos, si Sugar at Kenny ay nakabuo ng isang plano para kuhanin si Bishop sa kamay ng mga kaaway. Samantala,
Nakakuha naman si Eddie ng isang bomber plane at ipinaalam niya kay Kenny ang tungkol sa eroplano. Sinabi naman ni Kenny ang eksaktong lugar kung saan dapat ibagsak ang bomba ng 3 beses sa magkakaibang oras. Nang makuha ni Eddie ang bawat detalye, saka naman siya nagkaroon ng problema sa kanyang pwesto. Muling dumating ang kanyang superior at inutos nito na tumayo na sa kanyang pwesto dahil labis na siya sa oras. Ngunit nais ni Eddie na manatili pa rin sa kanyang misyon hanggat hindi niya naililigtas ang grupo ni Kenny, lalo na sa mga susunod na kritikal na oras. Pinilit siya ng kanyang superior na umalis na sa kanyang pwesto dahil halata na ang pagod kay Eddie. Nakipagtalo pa rin si Eddie, ngunit mas nanaig pa rin ang utos ng kanyang boss. Kahit ayaw niyang umalis, ay napilitan siyang tumayo sa pwesto niya. Samantala sa gubat, si Kenny at Sugar ay makikitang nagmamasid sa entrance space ng mga kaaway. Dahan-dahan silang nagpunta sa unang tent at binaril ang unang terorista na nakabantay doon. Nagpatuloy sila hanggang sa makapasok sa loob ng bahay at nakita ang 2 tao na nanonood ng football. Si Sugar ang unang pumasok at tahimik na pinatay ang kalaban. Pagkatapos ay sinunod ang isa pa. Lumabas naman ang isang terorista at kinaladkad din ni Kenny. Parehong napatumba ng 2 ang kalaban, ngunit ang isang terorista ay dumating na may dalang armas. Pinaputukan sila nito, ngunit biglang nasira ang armas nito dahilan upang itulak nila ito sa salamin na dingding. Patuloy silang lumabas at sinalubong ang pag-atake ng ilang terorista. Pinagtulungan nilang labanan ng mga ito. Kabilaan sila ng putok hanggang sa tamaan ng bala si Sugar. Tinulungan ito ni Kenny. Pagkatapos ay si Kenny naman ang nalagay sa alanganin. Halos mapatay na siya. Mabuti na lamang at naparil ito ni Sugar. Ngunit hindi pa doon natapos ang laban. Isang granada ang hinagis at sumabog malapit sa kanilang 2. Nagising na lamang sila na kinakaladkad sa kanilang mga kulungan, bugbog sarado at duguan ang kanilang mga itsura. Nakita ni Kenny si Bishop na bihag din ng mga ito. Samantalang si Sugar ay hindi maganda ang kalagayan, ngunit hindi pa rin ito sumusuko. Pinalaan naman ni Kenny ang mga terorista na may paparating na bomba at kailangan ng lahat na umalis, ngunit hindi nakinig ang mga ito. Sa ibang eksena, makikita ang mga terorista na nagse-set up ng kamera. Habang ng mga sandaling iyon, si Sugar ay humihina na at sinabi nito kay Kenny na magiging maayos din ang lahat. Pinili nito na pag nagkaroon ng pagkakataon si Kenny ay lumaban siya at tumakas sila ni Bishop sa lugar na iyon. Ilang sandali pa, nakita ni Kenny na kinakaladkad si Sugar palabas ng kulungan at inilagay sa harap ng kamera. Galit na galit si Kenny habang nagsisisigaw ito. Nanatili namang malakas si Sugar sa harap ng kamera nang barilin ito ni Hashimi. Pagkatapos ay kinaladkad naman nila si Kenny papunta sa isang torture room at binugbog ng husto. Samantala, sa mga sandaling iyon, si Eddie ay nasa isang grocery store upang mamili ng mga pangangailangan ng kanyang asawa. Bumalik ang eksena kay Kenny na makikitang nakaluhod sa mga oras na iyon habang ikinukwento ni Hashimi ang kanyang misyon. Ngunit sinabi ni Kenny na hindi ito ang tamang oras para pag-usapan niyon dahil mas maraming bomba ang paparating sa kanila at dapat na silang umalis kaagad. Ngunit si Hashimi ay hindi naniniwala at binasag ang kanyang mukha ng martilyo. Hindi pa ito natapos doon. Inulubog pa nila ang kanyang ulo sa tubig at patuloy na tinanong kung saan matatagpuan ang iba pang mga sundalong kasama niya. Ngunit kahit sabihin niya ang totoo na 4 lang silang pumunta doon, hindi pa rin ito naniniwala. Walang awang pinahirapan pa rin siya ng mga ito at nilublob sa drum na puno ng tubig. Sa supermarket, tinanong ni Eddie ang clerk tungkol sa ilang bagay na gusto ng kanyang asawa at ibinigay naman agad ng clerk ang kanyang hinahanap. Samantala, dumating na ang oras upang ilabas ang unang missile bomb. Nang mga oras na yun, si Kenny ay nakalubog ang buong katawan sa tubig habang tinotorture ng mga terorista. Nang sumabog ang higanting bomba, ang buong gusali ay bumagsak pati na ang karamihan sa mga terorista. Dahil sa kanyang pagkakalubog, nakaligtas si Kenny at agad na bumangon. Sinubukan niyang humanap ng daan palabas bago pa dumating ang susunod na bomba.
Puno ng usok ang gusali habang naglalakad siya sa paligid. Nang nakahanap siya ng sandata, bumaba siya sa isang gumuhong pasilyo at nakakita siya ng isang bilanggo na sinusubukang lumabas sa kanyang kulungan. Ito ay ang CIA agent na target nilang iligtas. Agad niyang tinulungan itong makalabas at nagpatuloy sila sa paglakad. Sa pagkakataong iyon, nakita niya si Hashimi at walang inaksayang oras si Kenny, sinaksak niya ito hanggang sa mawalan ito ng buhay. Pagkatapos ay nakita niya ang kulungan ni Bishop at mabilis niyang pinakawalan ito. 5 minuto na lang ang natitira bago ang susunod na pagsabog ng bomba. Sinubukan ni Kenny na makipag-ugnayan sa command center, ngunit hindi siya makakuha ng signal. Sa mga oras na yun ay paparating na ang eroplanong maglalabas ng missile bomb at kailangan ng makagawa ng paraan ni Kenny upang mapigilan ito. Sinubukan niyang tumawag sa base at nagring naman ang telepono, ngunit busy ang mga ito kakapanood ng basketball. Sa kanilang ingay ay hindi nila maintindihan ang kanyang sinasabi at inakala nilang hinahanap lamang nito si Eddie. At ibinigay na lamang nila ang numero ni Eddie. Samantala, habang si Eddie ay namimili, nakatanggap ito ng tawag mula kay Kenny, ngunit hindi nito sinasagot ang telepono dahil kasalukuyan niyang kausap ang kanyang asawa. Pagkatapos niyang kausapin ng kanyang asawa, pinakinggan ni Eddie ang voicemail at nagulat siya sa kanyang narinig. Nagmamadaling lumabas ito ng supermarket at bumalik sa base. Sinubukan niyang tawagan ng kanilang base, ngunit walang sumasagot dito. Halos paliparin ni Eddie ang sasakyan, makabalik lamang agad sa control room. Ilang segundo na lamang ang natitira. At sa wakas, nakarating siya sa tamang oras. Tumiretso siya sa control room at inagaw ang radyo. Ilo-launch na sana ang missile bomb nang bigla niyang pina-abort agad ang mission. Sa napaka-kritikal na pagkakataong iyon, nailigtas ang buhay nila Kenny. Kumaway ito sa ere bilang pasasalamat kay Eddie. Pagkatapos, pinuntahan ni Eddie ang kanyang mga kasamahan at superior. Sinabi niya na habang sila ay nagsasaya, nag-aagaw buhay naman ang kanilang mga kasamahan at pagkatapos ay malakas niyang hinataw ang TV na ikinagulat nila. Samantala, nagsabi naman si Nia kay Eddie na ikakasal na siya at gusto niyang si Eddie ang tumayong tatay sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Eddie sa kanyang narinig. At sa wakas, nagtapos ang eksena sa pagpapakita sa grupo nila Kenny na nirescue ng mga sundalo. Sa mga oras na yun, nabawasan man sila, ang mahalaga ay nakabalik sila ng ligtas at naging matagumpay ang kanilang misyon. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba ako makahingi ng like at pa-share na rin ang video? At pakitype naman sa comment section ang salitang Agnos Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.